Mother Tongue 1, Quarter 3, Week 1. Magandang araw mga bata! At pag-aaralan ngayon ay pagbabasa ng mga salita. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang nababasa mo na ng wasto at may damdamin ang mga salita. Natutuhan mo sa nakaraang markahan ang tungkol sa mga panghalipanao at mga halimbawa nito. Pinag-aralan din natin ang 4 na pangunahing direksyon upang marating ang iba't ibang lugar sa iyong komunidad. Nagbasa rin tayo ng mga kwentong kinapupulutan mo ng aral. Ngayon naman ay sasanayin natin ang iyong sarili sa pagbabasa ng mga salita. Pagbabasa. Mga tunog. Okay, sabay-sabay tayo. B. A. Pag pinagsama, magiging ba. Ulitin nga natin. B. A. Ba. Dito naman tayo. T. A. Ta. T. A. Ta. Ngayon naman, pagsamahin natin ang ba at saka ta. Ba, ta. Ang salitang ating nabuo ay bata. Ang kahulugan po nito, tao na nasa pagitan ng pagsilang at pagkatigulang. Ito, ikaw, isa kang bata. Marunong ka na bang magbasa? Paano ka nagbabasa? Ano ang kahulugan ng pagbabasa? Ang pagbabasa ay pagbibigay ng kahulugan sa mga nakasulat na simbolo gaya ng mga letra at pagsasama-sama ng mga ito. Nagsisimula ang pagbabasa sa pagbigkas ng tunog ng bawat letra o magkakasamang mga letra. Masasabing ikaw ay marunong ng magbasa kung naisa sa tinig mo ang mga pinagsama-samang letra at nauunawahan mo ang ibig sabihin nito. Halimbawa, bata. Ang salitang bata ay pinagsama-samang tunog na b, a, t, a. Pagsasamahin mo ang mga tunog na b plus a, ba, t plus a, ta. Ngayon naman, pagsamahin natin itong dalawa. Ba plus ta, bata. Ulitin nga natin. Bata. Mahusay. Mahalagang matutuhan mo ang pagbabasa ng bawat salita. Ito ay bumubuo ng parirala o grupo ng mga salita, pangungusap, talata, at maging ang isang buong kwento. Tingnan ang mga halimbawa sa ibaba. Una, salita muna tayo. Ito po ang halimbawa ng isang salita. Bata. Ulitin nga. Bata. Ngayon naman, parirala. Ang mga bata. Ulitin natin, ang mga bata.
Pangatlo, pangungusap. Ito po ang halimbawa ng pangungusap. Nagsisimula sa malaking titik at nagtatapos sa tuldok. Basahin natin. Ang mga bata ay masayang nag-uusap. Ulitin po. Ang mga bata ay masayang nag-uusap. Ngayon naman, halimbawa ng isang talata. Basahin natin. Ang mga bata ay masayang nag-uusap. Pinag-uusapan nila ang kanilang masasayang karanasan. Nais na rin nilang magbalik sa paaralan at makita ang iba pang kamag-aral. Ulitin nating basahin. Ang mga bata ay masayang nag-uusap. Pinag-uusapan nila ang kanilang masasayang karanasan. Nais na rin nilang magbalik sa paaralan at makita ang iba pang kamag-aaral. Ito po ay isang halimbawa ng talata. Ngayon naman ay kwento. Bahagi lamang po ito. Nakikita nyo itong larawan? Ang magkakaibigan. Nagkita-kita ang magkakaibigang sina Claire, Chester, Nina at Mario. Masayang nag-uusap ang mga bata tungkol sa kanilang masasayang karanasan. Nais na rin nilang bumalik sa paaralan at makita ang iba pang kamag-aral. Ito po ay isang halimbawa ng kwento. Pagtutuunan mo ng pansin ang pagbabasa ng may bigkas, bilis at damdamin. Pag-uugnayin mo rin ang mga larawan sa mga salita. Gawain sa pagkatuto bilang 1. Piliin ang letra ng tamang grupo ng mga salita na may malapit na kaugnayan sa larawan. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong kwaderno. Ito po, tingnan po natin ang larawan. Isang nanay at isang bata. Piliin natin dito ang tamang grupo ng mga salita na may malapit na kaugnayan sa larawan. Ito ba ay letter A, para sa aso? O letter B, para sa pusa? Letter C, para kay bunso? O letter D, para kay nanay? Ano ang tamang sagot? Letter D. Mahusay. Sunod. Tingnan ang nasa larawan. Letter A, karga siya ni ate. Letter B, karga siya ni lolo. Letter C, karga siya ni kuya. Letter D, karga siya ng pusa. Ano ang inyong sagot? Kung ang inyong sagot ay letter B, tama. Number 3, tingnan ulit ang nasa larawan. Letter A, nilalaro ng nanay ang bata. Letter B, pinakakain ng bata ang sanggol. Letter C, kumakaing mag-isa ang sanggol. O letter D, pinadedede ng nurse ang sanggol.
Ano ang sagot? Kung ang inyong sagot ay letter D, tama. Sunod. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Piliin ang letra ng angkop na salita na bubuo sa pangungusap. Ito yung pangungusap. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong kwaderno. Okay, number 1. Sabay-sabay po tayo magsagot. Number 1. Ano ang inyong nakikita dito sa larawan? Okay. Blank ang mga bata. A. Naglalaro. B. Kumakain. C. Nagbabasa. D. Tumatakbo. Isulat po sa inyong kwaderno ang inyong kasagutan. Number 2. Si nanay ay mamimili sa blank. Tingnan po ang nasa larawan. Nasaan kaya si nanay? A. Sa simbahan. B. Paaralan. C. Palengke. D. Opisina. Uulitin ko ang pangungusap. Si nanay ay mamimili sa blank. A. Simbahan. B. Paaralan. C. Palengke. O D. Opisina. Number 3. Tingnan po ang nasa larawan. Blank si bunso. A. Kumakain. B. Umiiyak. C. Naglalakad. O D. Gumagapang. Ngayon naman po ay kunin ang inyong kwaderno at lapis. Isulat po ang mga ito. Natutuhan mo sa araling ito ang pagbabasa ng mga salita. Ang pag-blank ay pagbigkas ng mga tunog at pag-unawa sa mga kahulugan ng salita.